verse 13 to verse 16. Matthew chapter 5, verse 13 to verse number 16. Matthew chapter 5, verse number 13 to verse number 16. Okay, say amen kung nasa inyong Bible. Chapter 5, let us read together. Verse number 13, ready go. Ye are the salt of the earth, but if the salt have lost his savor, wherewith it shall be salted, it is thenceforth good for nothing, but to be cast out and to be trodden under foot of men. Ye are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hid. Neither do men light a candle and put it under a vessel, but on a candlestick, and it giveth light unto all that are in the house. Verse number 16, go. Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify which is in heaven. Let us pray. Lord, we praise you for this wonderful day that you have given to us. Thank you of your great protection sa pag-travel nako from Butuan, kaabot ko diri sa Pigkarangan. Thank you, Lord, nga naga-fellowship me karon sa church o sa pastor, Pastor Ray, and family for almost more than 2 years, Ginoo. Salamat kaayo nga tagaan mi nimong privilege nga medyo bintaha na gamay ang maong dalan, mga agianan sa mga fellowship. Salamat, Lord, nga anam nimo pag sulbad ang problema sa kalibutan, mahitungod sa health. O nagampo ko sa imo, Lord, nga this night, ikaw maga-open sa among hunahuna, sa among kasing-kasing. Help us, Lord, to understand your word o tabangi sab ko through the Holy Spirit, through the leading of the Holy Spirit, nga kining mga pulong ilang mabati, mahimo kining blessing sa matag usa. Among gisalig, among gitugyan sa imo ang tanan, in Jesus' name, amen. Hello, pag-ingkod. Usbon ako, mayang gabi sa tanan. Mayang gabi sa church sa Butuan City, sa Ambago, nga nag-monitor karon o sa Extension Church sa Ampayon. I know nga ang mga church members po, nagtanaw sila sa simba dire. O dagan salamat sa inyong prayer nga nakaabot sad ko diri nga safety. Okay, Matthew chapter 5, verse 13 to verse number 16. Our topic this night is about the needs of the world to glorify our Lord. Verse number 13, nato na makita makaigsunan. Ye are the salt of the earth, but if the salt have lost his savor, wherewith it shall be salted, it is thenceforth good for nothing, but to be cast out and to be trodden under foot of men. So ining verse 13 nato makita makaigsunan nga dili nato makita diha ang makaglorify ang kalibutan ngadto sa Ginoo. Pero kung tanaw na to ang verse number 16, ingon diha, let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. So kung dirita sa verse 13, dili sila makaglorify sa Ginoo. Pero kung dirita sa verse number 16, ilang maglorify ang Ginoo. So what are the needs of the world in order to glorify our Lord? Mga kaigsunan, before tamato sa unahan, there are 3 things involved na ang kalibutan ilang mag-glorify ang Ginoo pinaagi. First, pinaagi sa Savior. Saan nila pag-glorify sa Ginoo kung wala sila na save? Diba? Nganong atong gi-glorify ang Ginoo this night because we are saved. We are saved because we have Savior. Dili man matawag ang tawag saved without Savior. Diba? Dili matawag ang tao nga luwas kung wala pa siya nakadawat og manluluwas. Ang luwas sununon, pasabot wa maluwas, unya mo dawat sa manluluwas, ang resulta luwas. Pero kung ang luwas sununon,
wala pa nakaangkon og manluluwas, ang resulta wala na luwas. That's simple. Di ba? Nganong ang tao wala maluwas kay wa pa sa kaangkon og manluluwas. Unsa may tawag sa tao nga kanang luwas na kay moingon biya ang kalibutan hambogiro ning baptis, moingon man nga luwas na tungod kay nadawat na to ang manluluwas. So luwas sununon gihapon ang kalibutan, unsaon nila pag glorify sa Dios. So they need Savior. Muna yun ang John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. That's very common verse. Nagneed ang kalibutan og Savior. Munang gipadalahan og Savior nga mao si Jesus Christ. For God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. So through Him, through ni Jesus Christ. Tungod kay ang kalibutan manggod nganong wala ma-save kay ang salvation through me, through us. But ang Bible yun, through Him. Di ba? So samtang ang hunahuna sa tao, ang kaluwasan pinaagi sa ako through us, through me. Kung inaana ang principle sa tao, still, they need Savior. That's the reason why they are not yet saved. Yan ang Bible, for God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him, nag-address kang Christ, through Him. Before ko nag-ari diri anak ko gisol winning na maestro. Ako sang gipangutana, luwas na ba ka? Insa luwas na. Ngano man kay wagog ko'y sala matarong kuno siya nga tao. Ingko sa tinuod wala pa ka na luwas. Kay ang luwas dili sa atong pagkamatarong. Ingon ang Bible nga walay matarong bisan isa. Ingon pod ang Bible sa Isaiah 64:6, ang atong pagkamatarong sama sa trapo nga walay laba. So kanang trapo, bisan paglabahan, trapo ra gihapon. So bisan pagwa kay absent og simba, bisan paggrabe nimong ampo, bisan paggrabe nimo ka matarong, trapo ra gihapon imong binuhatan. So kung mo na imong ihatag sa Ginoo para maluwas, ang resulta nimo impierno ra gihapon ka kay trapo ra man gihapon. Mo na ang Bible, through Him. Daghan mga tao ron sa kalibutan, they think nga they are saved because righteous sila. Wala sila'y dokit, wala sila'y mga nabuhat nga sala. Matarong sila. Actually, nga nung mingon man ang tao nga matarong, kung ang atong binuhatang i-compare sa itong isig katao, ang resulta tarong ta. Di ba may tao nga, mas tarong papugkuana niya. Tungod ka ang binuhatan sa tao, yang ikumpara sa isig katao. Pero kung ang atong binuhatan, itanaw na to sa Ginoo, unsay first word na litos ng baba, Ginoo, pasaylo ako sa mga sala. It means, once mo hangad ta sa Ginoo, ang resulta makasasala ta. Pero once mo tan-aw sa kagalingon, ang resulta wa tay sala. So mo na gihunahuna sa taos kalibutan. Luwas sila, dili pa gyud luwas, basin maluwas. Di ba? Unsa may buhaton nimo para maluwas, sir? Ngano na kaingon makangaluwas? Sige kog simba, way absent. Ikaduha unsa pa gyud? Sige kog ampo, walay absent. Unsa pa gyud? Mayo kong tao, dagang ko gitabangan. Unya, usbo na kong pangutana, sir, luwas na ka. Siya nga, basin maluwas. Sa ato pa, sige na kagsimba, sige kagampo, sige kagtabang, taman raday na sa basin. Waga po klaro. So ang kalibutan nagkinalag Savior.
Dili lang kinahanglan sa Savior, they need soul winner. Na kinahanglan sila soul winner gyapon. Ako sige kog himo og kanang pamphlets nga binisaya, Simitrax. Yatag na ako sa tao nga basahon niya, nanay explanation, nanay verse. So, kung man, karon maglisod man putag soul winning ko dron. Sa awa to, tagahan na lang ako sa adto, self-explanatory na, bilinan ako number, question ka, tawag lang ka sa ako. So, inana lang kung gibuhat. Makita na to ang Bible, they need soul winner. They need Savior. Makaglorify sila sa Ginoo tungod kay naay Savior. Makaglorify sila sa Ginoo tungod kay naay soul winner, na save sila. Di ba? Then, dili lang kana, they need our light to shine. Ingon ang verse number 16. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Mga kaigsunan, pinaagi sa light na to, ang kahayag, ang principle sa suga, dili gid na pwede taguan nga ng Biblia. Di ba? Kung kining suga, dili pa sigaon, ngit-ngit ta karon. Dili pod pwede nga kining suga, imbis na sa ibabaw, ibutang ni sa ilawom aning saog. Ngit-ngit gihapon ta. Di ba rin ang Bible? Ang suga, di pwede taguan. Kita, mga kaigsuonan. Number 1, don't lose our good testness. The test, maintain the test of Christian signature. Di ba ang mga restaurant na sila'y signature? Nga, sama sa butuan ay gitawag dito nga kananan nga kung manok imong gusto nga sudan, moadto ka dito sa Wiggles. Ang ilang signature, the best nila nga putahe, manok. So the best sila kung magisgot ka sa manok nga sudan. So unsa man ang Christian signature? The test of Christian signature is our light to shine. Ang asin kung mawad-an sa kaparat, ilabog na lang na siya og tamak-tamakan. So kung wala na tay lasa, unsa pa may gamit? Inigtanaw sa tao sa ato, mo ilang kilay. Inig mo ukab ta sa Bible, dili na sila mo entertain kay gatanaw sila. Before ko nag-ari dirian, nag-soul-winning ko sa Initaw sa akong mga paryente kay taga Initaw man ko. Gisoul-winning na ko akong paryente sa Initaw, ingko nga gaw matang maulaw gyud ko sa Ginoo ba konsensya gyud ko nga di ko kasulti sa inyo diriya kay taga diriya gyud ko sa Initaw. Gi-Bible studyahan ako sila. Gisoul-winning na ko sila. Naminaw sila. Salamat sa Ginoo. Lisod kaayo. Mapalahubog akong igagaw. Gaw. Imo palang magulare, tagay na kita diri ba? Kunya og mo tagay mo ko kapilat to. Unsaon pagka tuo ato kong igagaw? Di ba? So maintain the test of Christian signature. Ephesians chapter 5 verse number 2. And walk in love as Christ also hath loved us and hath given himself for us an offering and sacrifice to God for a sweet smelling savor. For a sweet smelling savor, di ba? Tanawa. That's the Christian signature. We need to maintain. It's hard to maintain. We need the grace of God. Ang pag-maintain, ang pag-keep sa ato ang signature as a Christian mga kaigsuonan. That's very important. One way nga ang tao must save, pinaagi sa ato ang lasa nato, the test of our Christian signature. Not only that, maintain the task of Christian vision of soul winning. Let us maintain the task of Christian vision of soul winning. Maintain, that's our task, that's our obligation. Soul winning, wala ma-change. O salamat ko sa Ginoo nga sa program sa church nato dito sa Butuan, sa Ambago, kung walay mag-mission, mag-extension ta.
Actually, that's my number 2 extension. Ang first extension, doon na pastor sa lugar sa akong bayaw sa Sumili. Part sa Butuan. That's my first extension during sa Ulitaw pa ko. My second extension, nasa Ampa yon, the number 2 nga pinakadako nga barangay sa Butuan City. And by the grace of God, nag-bless ang Ginoo sa church. Then last 2 months, nag-send out po tag missionary. It's hard nga mag-mission. It's hard nga mag-extend. But ato makita, in the Bible, we need to maintain the Christian vision of soul winning. Even ang kalibutan karon full of discouragement. Diba? Because of crisis, mga kaigsunan. But crisis is not the hindrance of soul winning. Crisis is not the hindrance to support mission. Crisis is not the hindrance to have vision for world mission, mga kaigsunan. The world needs the message of salvation by seeing our own good works. Nayo sa katao nga, gahi kaayo iwin. Grabe ka pilosopo. Mag-visit ko dito, grabe yun. Ang una, tong church member, nag-soul winning sa iyaha, dili maminaw, perting gahia. Pero nag-adto ko sa ilaha, wala ko nag-soul winning. Wala ko nag-share sa Bible. Naghatag lang ko sa iyag piso. Kenhamang ko'y mga manok pod nga buhi pod. O kanang, nako'y mga pato, hilig mo siyag pato. Mag-ato ko sa ila, tagan ako sa piso. Hilig man day kagkuhan, hatagan na kag piso. Sunod, hatag na po kog piso sa pato. O nga, magkape-kape me, isa istorya me. Dili ko mag-iskot sa Biblia. Sige na ko kumustahon tong piso. Nga, pagdako naman ang piso, kumusta mo to piso? Inyo, pastor, nadako na, tagaan po na ko sa gimungaan. Nag-ihaw mi, paningot amo ang ulo o higop sabaw. Ako din sang gignan. Simba ka ugma. Ni simba siya. By the grace of God, magluto ay sa simbahan, magdungagay. Wala na ako sa soul winning. Ako lang sang gitagaag piso. Mubalik ko rito, kumustahon ako kong gihatag, dako na kayo. That's one way, mga kaigsunan, nga mawin ang tao through our good works, di ba? Gamay ra kayo na, pero naluwas siya. Pila ra gud ng piso sa pato o piso sa manok? Pila ra gud ng liso sa okra nga na ako'y gisoul winning og sultihan ako Biblia, dili man kayo maminaw, tagaan ako liso sa batong, liso sa okra. Sige na kog balik dito dili kay ko magsulti Bible, pero nag-service sa okra, tagaan pa ko niya okra na gisulinin na ako siya. Lisod mo kay di sa mudaw sa Ginoo. Nakadawat na siya lisos okra. Siya ro dili sa modawat sa Ginoo nga nakadawat na sa lisos okra, nag-harvest naman siya. Katong itagaan ako piso, grabe na namong kaon, gisultihan na ako kaluwasan. Singot-singot may higop. Sultihan ako Biblia. Invite ako simba taog ma, simba din siya. So mga kaigsunan, ang kalibutan, makita nato ang kalibutan karon. They need soul winners. But very mas importante ang atong gitawag good works. Nganong kinahanglan man ang good works? Pag natay vision of soul winning, i-maintain ang good works. Diba? Kaunsaon pagkaluwas ana na tao kung bati atong binuhatan. Diba? Unsaon pagkaluwas? Not only that, maintain the true Christian value of service. Atong i-maintain ang atong Christian value of service, mga kaigsunan. Unsa ka importante nga moalagad ta sa Ginoo. Then don't lose our good testimonies. Matthew chapter 5 verse number 13 that speaks about our good testimonies. Ye are the salt of the earth. But if the salt have lost its savor, wherewith shall it be salted? It is thenceforth good for nothing, but to be cast out and to be trodden under foot of men. Mga kaigsunan, because we are the ingredients of God, for
the tasteless world. Wala na ilami ning kalibutan. Bati ning kalibutan without taste. We are the ingredients. The main ingredients, mga kaigsuonan, sa pagkaon, magulay man, makarni man, maisda man, dapat naagyo'y salt. That's why ang gimension sa Biblia, salt. Ye are the salt of the earth. Dili pwede nga mawala ang lasa, ang taste sa salt, mga kaigsuonan. Nag-preserve ang salt. Diba? Naghatag og preservation ng salt. Ang kabati sa kalibutan, ang kangilad sa kalibutan, ngilad ang kalibutan, ngilad pagyunta, wala na ilasa og samot ang kalibutan. Dili na nila ma-differentiate kunon sa gyud di ay ang life sa Christian. Naisilingan na mo dito sa una sa El Rio nga, gubot kay ilang pamilya. Perting gubuta, ilabog ang plato, perting gubuta jud. Pero naisilingan nila nga member sa church. Every prayer meeting, every Sundays, every service at church, tuwa dito, simba. Ingon tong silingan si Nong Peter, wala sila gi-soul winning, wala sila gi-invite. Ningon lang siya nga, kita ba, sundog daw ta ng baptist, aha na ilang simbahan? Moana daw ta na siya, no man na sila nga, sige man na sila simbahan niya, wa man nang laupad ang kaldero, wala man nang bukol ilang mga naong. Wa man ni forward ilong nga simod. Usahay ay baptist, ila asawa, masumbagan ang ilang simod. Forward ang simod. Ato'y member sa church, sumbag sa bana. Maulo siguro yung asawa, nagsugat may sa syudad. Nabukol na siya. Nitago sa dito sa pikas. Ako, nitago man to. Ako po, nitago po ko sa gitaguan, ako sa giatngan dito, nag-anak ko dito, niagi sa tungkol ko. Uy, hindi man ka niagi, dito takagay na nabutoy ang simot, sumbag sa bana. Nakakaigsunan na itong makita nga. Unsaon pagka-save, di ba? Butangan o extension ng atong simot. Lisod kayo. Katong silingan nga no, na-save siya, nagdawat sa Ginoo. Tungod kay nakita niya ang silingan malinawon, malipayon, nagbitbit og Bible, nagsigig simba. Wala sila gi-invite, wala sila gi-soul winning. Niadto sila sa simbahan, nagdawat sa Ginoo, nabaptize sila, na membro. Tungod lang yun sa silingan nga dunay good testimony. Ug bad ang testimony sa ari, sa simba diya kay sila gubot, kita gubot. Pareha man ta gubot. Nasabtan nato? We are the ingredients and we are the instrument of God to shine the light out of the darkness world. 2 Corinthians chapter 3 verse number 2, ingon ang Bible mga kaigsunan. Ye are the epistle written in our hearts, known and read of all men. For as much as ye are manifestly declared to be the epistle of Christ, ministered by us, written not with ink, but with the Spirit of the living God, not in tablestone, but in fleshly tables of the heart. Ang kalibutan, dili sila mubasa sa Bible. Mubasa sila sa Christian. Ang life na to, mo ay Bible nila. We are the walking Bible to this world. They are not reading the Bible. They are reading the life of the Baptist Christian. Amen? Dili sila magbasag Bible. Labad ilang ulo ng Bible. Di sila kasabot ang Bible. Masabtan nila ang Bible, basta masabtan nila ang Christian life nato. Di ba? Kano sa sila makasabot sa Bible? Pag makita nila ang life nato as a Christian. We are the epistles of Christ, known and read of all men. Mga kaigsunan, John chapter 8 verse number 12, ingon ang Bible, then speak Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Mga kaigsunan, if we follow Christ, automatic,
We follow the light of Christ. Nga naman nga wala na ta nag-follow kang Christ, ganong ngit-ngit pa man sa alkitran ang kinabuhi nato. Tungod kay maybe we are not following Christ. Amen? As a Christian, ato makita makaigsunan, as a Christian, bisan grabe na kaya tong trials, bisan grabe na kaayo ang atong trials kabugat, still, we follow Christ. Amen? Bisan grabe ng crisis karon. Di ba karon nga time ang kalibutan hopeless, wala pa ang COVID. Grabe na ka-hopeless ang kalibutan sa butuan. Perminti na ay maghikog. Pag abot na ko sa initaw, makadungog ko sa istorya sa mga parente, nganong daghan man maghikog karon? Gaw. Nganong daghan man magpakamatay karon? Gusto ang tao manginabuhi, maglisod ang tao karon. Yung number 1, kinahanglan tag Christ. Muna nasolwinin ako siya. Kiniabot may sa punto. Si Christ maghatag natog encouragement despite of trials, crisis. Muna kang tao karon. Lisod ang kalibutan mga kaigsuonan. Munang ipakita nga si Kristo naa sa atong kinabuhi. Muna ato makita ang Bible nga kinahanglan as a Christian, unsaon man, don't lose our good testimonies, and the last, don't lose our good teacher. Kinahanglan gyapon tag teacher sa ato. Ang spiritual teacher nato, kinahanglan tag pastor, kinahanglan tag teacher mga kaigsuonan. Ha? Ingon ang 2 Chronicles chapter 15 verse number 3. What is the result? Kung wala na tay teacher, di ta magbasag Bible, dili ta magsimba, ang atong pagsimba, maglisod ta, pero read your Bible. Di ba? Read your Bible. Always read your Bible. Bisa ko experience, kining Bible student nga dili tigbasag Bible, dili mo lahotay. Dugay na ko nagkuan. Bisan gali missionary. Dili gabasag Bible. Number 1 na kandidato, dili kalahutay. Dagan may Bible student nga di magbasag Bible. Walay maintain nga devotional. Walay maintain nga prayer. Dagan. Even before, sa akong kauban nga missionary, makita na ko, dili kayo magbasag Bible. Usa sa atong maghatag na to og energy, spiritual energy, Word of God biya. Amen? Kini siya ang the more nga grabe ang crisis karon, the more ta nga mag-devotional, the more ta nga mag-meditate sa Word of God, maghatag ni nato og spiritual energy, maghatag ni nato og hope. Kining kalibutan hopeless, labaw na karon nga times, pandemic. Don't lose our good teacher. We need pastor. We need spiritual teacher. Unsay resulta sa mga Israelites nga wala sila teacher, wala sila spiritual teacher. Yan ang verse number 3. Now for a long season Israel hath been without the true God, without a teaching priest, without law. When they are in trouble, did turn unto God of Israel and sought him. He was found of them. In those times, verse number 5, there was no peace to him that went out, nor to him that came in, but great vexation whereupon all the inhabitants of the countries. Kinahanglan yun ta og spiritual teacher. No peace. Wala tayo word of God. Trouble ta ron. Oy, libog ta karon sa atong buhaton ng panahon na. Gusto ka mo gawas sa butan. Ang tao, lisod ay ako gali. Ako sa tugad bida glory, sige ko gawas gikan pa sa pagsugod sa COVID, sige kong sulod og mall. Yung kaana sa mga pasong, sige makakadagbebere doon na may checkpoint, makaagi man ko. Pero mga kaigsunan, grabe ang panahon karon. Still, we need the Bible. Even Baptista, even Christian ta, kung wala ta mag-maintain nani,
Based on my experience sa pag-ministry for more than 20 years, those Christian who are not faithful reading their Bible, meditating the Word of God, magsalig lang sila og Domingo, prayer meeting, kuan, problema kayo. Pila ra gud sa usa ka semana ang makasimba ta, Domingo, late pa ta moabot. Di ba? Unya nagtabi pa while nagsimba. Unya ang huna-huna tos baboy. Tuasa iyang uma tos ang negosyo. Pero pagbasag Bible permente. Kung dunay mag-Milo everyday, mag-Bible everyday. Amen? Mao ni siya ang atong spiritual energy. Spiritual medicine. Maghatag og lakas sa atong sulod sa kasing-kasing. You're discouraged? Read your Bible. I know, many of us discouraged this time. Read your Bible. Send your prayer requests to your co-members and to the pastor. Di ba? Read your Bible. Always pray to God. Karon, bisag nakasabalay, labaw na maglisod tagsimba ro nga time, di pag yun ta magbasag Bible, that's my advice sa church. Always read your Bible. Always pray to God. Nga naman, dili ta magsalig lang og church tungod kay karon limited ang atong tigom. Amen? Read your Bible. Discipleship. Read your Bible. Family devotion. Mo ni solusyon karon nga time. Kay kung ma-discourage biya tadi na beta ganahan manginabuhi. Wa galit ganahi panginabuhi nga wa pay COVID sa motaron. Pero kung you are energized because of God, because of His Word, even ngit-ngit kayong panahon karon sa panginabuhi, still energetic gyapon ta tungod ani. Amen. Kini lang gikinahanglan nato. Maguba ang atong Christian signature or Christian testimonies. You know, if we are discouraged. And this is the solution, the prevention of discouragement, Word of God. Amen? Before I close, nasolwining nako, andam na iyang pang patay siyang kagalingon. Grabe niyang hilak, nakabot ko silang balay. Alauna sapon, pakita ko niya. Nakaanak ko silang balay, nasolwining nako siya. Nagtuktok, nag-knock on doors gapon ko. Pag akong gin 13. Grabe niyang hilak. Pastor, salamat. Pag solwining na ko, tanawa pastor, karong orasa, munang taday kong buhaton. Magtubok na ko. But because of the Word of God, wala madayon. Amen? Mga kaigsunan, we need the Word of God. This time, crisis time, maintain reading your Bible. That's how important. Ayaw pag-rely lang sa Sunday gatherings, kay labaw na limited atong gatherings ron. Tukot sa atong ulop yung sa mata, alans pag-pray. Dalaygon o gamahanan nga Diyos, Lord, salamat Ginoo this time. Thank you of your word. I know nga, this time is a very darkness time. Tungod kay ang mga tao karon, majority of the people in this world full of discouragement. They need your encouragement. We need to continue our vision of soul winning nga dili na may mong hindrance kini nga time Ginoo. Please encourage us. Please help us, Lord. Tabangi kami Ginong Diyos nga mahimo kami nga energize sa imong pulong Ginoo. Ay wala ko kasayod kung unsay gibati sa imong katawhan karon, emotionally or spiritually, but ikaw nasayod Ginoo. Please encourage him in order nga ang ilang pag-glorify sa imo Ginoo ma-maintain kini through sa imong pulong. Ikaw maging istorya sa mga tao Ginoo.
Akong ihatag ang pastori alang sa pagpadayon. Dengan salamat, Pastor Dondon. Yan yun ako ang tanan sa pagpanindog, and please bow your head and close your eyes. We will make this very short invitation. Now, Christian, sa atong panahon karon, please bow your head and close your eyes. Sa atong, while the piano will play very softly, sa atong panahon karon, this time of pandemic, this is one of the signs that our God, the Lord Jesus Christ, His coming is very near. We don't know, next Sunday, I will come. Ini nga atong panahon karon, it's very real that the love of many is wax cold and cold. Christian, we need to read the Bible in order to encourage us. Ang mga Kristohanon nga di magbasa sa Bible, o ni mga Kristohanon nga malayo diha sa Ginoo. How about your Bible reading today? Dayon ka, Pastor, I'm sorry, usahay, dili ko kabasa sa Bible. Will you promise God that you will continue reading your Bible? Now, Christian, ang kalibutan na kinahanglan ka nato in our time today. The world, ang kalibutan na kinahanglan sila sa mga Kristohanon nga makita ang atong kahayag. If God is talking to your heart, why you will not come? Malihog lang, diri lang sa altar, pero kung puno na, pwede na ka mo makastay. Just sit down and pray. Just talk to God. Young people, the devil is working hard against you. Gusto sa yawa na maluya mo. But there's God in heaven. Mohatag sa grasya nato. I don't know what kind of, troubles and problem nga naka-discourage nimo. If you have discouragement, just read the Bible. Just talk to God. Ang mga tao na kinahanglan sila na makita nila ang atong kahayag. We are the salt of this world. You know what's the problem? Usahay maguba ang atong testimonyo because we don't study the Bible. Ang atong testimonyo gitanaw sa mga tao. Our Heavenly Father, we thank you so much, O God. Thank you, Lord, for your word. Thank you, Lord, Pastor Dondon, for using him. Lord, tabangi ang mga Kristohanon, O God. Sometimes, maluya mi. Because we don't study your word of God. Wala na mo Ginoo gibasa ang imong pulong sa Matagalog. Lord, help your people, O God, to commit in reading of your word. Thank you so much, O God, for sending us a preacher. Lord, I pray that you will bless him also, and will bless these people, Lord. They kneel down, they pray, they sit down, diya sa lingkuranan. Lord, you know them. Lord, ng mga Kristohanon karon nga nasa ilang tagsa-tagsa kapiduyanan, nagtanaw sila sa live streaming. Lord, bless them also, God. Bless also their hearts, Lord. Tabangi sila. Dasiga sila, Ginoo. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you.